Yan. Magandang araw mga kapadyak. Ngayon nga po pala yan, mag-unbox tayo ng isang produkto para dito sa e-bike na naman natin. Tingnan nyo kung ano to. Ayan. Navigation display to mga kapadyak para sa e-bike. Pero, ito nga pala itsura mga kapadyak. Ayan, ganyan. Pero kung papansin nyo dito, ito, tingnan nyo. Ito mga kapadyak, para talaga sa ano to. Ayan o. Para talaga to sa motorcycle. Hindi ito pang e-bike mga kapadyak. Pero ang medyo na-intriga lang ako dito ng konti kasi nga, nakita ko to. Pwede siyang i-connect sa USB. So, yung display ko sa e-bike mga kapadyak, meron siyang USB port. So, tingin ko, pwede naman siya i-connect dun sa, sa e-bike. Sana nga mag-work. Yung pinaka-display niya, 5 inch. So, medyo malaki na to. Brightness niya sa 1000 nits. So, ano na to mga kapadyak? Malinaw na itong 1000. So, makikita pa rin natin yung display kahit maaraw. 1000, medyo mataas na rin yan. Tapos, ito, waterproof na IPX7. So, okay na, mabasa ng ulan. Tapos, ito, multifunction nakalagay. Tapos, pwede siyang lagyan ng SD card. Tapos, ito nga, pwede siyang i-connect sa USB. So, ang problema lang, mga kapadyak, yung USB sa, sa e-bike, ay yung voltage niya medyo mababa. Nababahala lang ako yun sa sapat ba yung yung voltage dun sa sa USB display dun sa o USB port dun sa e-bike ko. So ayan yung laman mga kapadyak, meron siyang dito. Tapos ito yung pinaka natin, unit. Ang laki. Tingnan niya natin. Ayan Grabe. 5 inches to mga kapadyak yung yung sukat niya. Tapos connection niya ganito ayan Tapos ito yung pinaka-bracket niya para dun i-connect sa handlebar. Tapos ito pa yung ibang laman niya mga kapadyak. Yung ibang bracket connection niya na yung lagayan ng kwan. Tapos meron din siyang U na ganito. Ito yung siguro sa pinakagil ay sa gitna ng handlebar kasi nga medyo malapad. So baka yan yung gamitin ko. Meron din tayong meron din ganito. Natin. So, ito yung connection niya sa ano yung nakalagay dito sa yung input niya na 12 to 24. Yan pala yung DC. So, ito yung i-connect pala rin diretso sa mga kapadyak. Sa mismong positive saka negative ng natin. USB-A, tapos USB-C yung dulo. Ayan, hindi na ayan ganyan. So, ito yung ikakabit ko rin sa sa display ko mamaya. Tapos meron pa ditong isa. Ito naman USB-A. Tapos yung dulo naman niya, ito yung i-connect dun sa display. So ayan mga kapadyak, tingnan natin naman itong lupit, napakalaki. Maganda ilagay ito sa gitna ng bike ko. So dito rin, meron din silang mga screw dito na Sana pwede itong kuning display na to. Sana pwede siyang kunin ng madali para kung gusto kong tanggalin siya sa handlebar, okay lang. Ayan, pwede. Ayan ganyan pala. So, pwede siya mga kapadyak. So, ang ibig sabihin niyan, halimbawa, kung gusto ko na na itong niya, pinaka-display, gusto kong kunin, halimbawa, kung nasa trabaho ko, tapos hindi ko gagamitin. So, pwede ko siyang dalhin to sa kasama ko. Ito lang yung matitira sa mismong bike. So, okay na okay talaga. So, hindi tayo kakabahan na merong na magnakaw ng display. So, okay na okay. Grabe. Ganda. Medyo makapal siya. Tapos, dito mga kapadyak, ito yung niya. Meron lang siya isang button dito. Tapos, dito sa gilid, merong dalawang screw na dito, na pwedeng tanggalin. Ewan ko kung para saan niya. Siguro lagayan niya ng SD card. Kasi nga wala namang SD card slot dito. Ito lang yung pinaka Siguro dito ilalagay yan. Ayan So ibalik na natin dito sa okay na okay pala. Ayun. Tapos nagki-click na naman siya. So okay na okay talaga mga kapadyak. Tapos para mas secure, lang natin tong screw na naman. Pipihitin lang natin para ang ganda, lupit ng So ayan mga kapadyak, papakita ko sa inyo yung
connection naman dito sa display natin sa sa e-bike para makita nyo kung saan natin yan ikakabit. So nandito yung e-bike natin mga kapadyak, diyan natin yan lalagay. So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo, yung e-bike ko, i-open natin yan. Tapos i-on ko yung kill switch para in case na babilang mandar. So dito, ewan ko lang kung nakikita nyo, madilim. Pero dito mga kapadyak, meron tong meron siyang port ng USB dito. So pwede kong ikabit yung yung display dito. Subukan muna natin. So ang gawin natin, ito yung connection niya. Ayan, nabuksan na natin yung Sana naman mga kapadyak, gumana to para langya. Ayun, parang umilaw na siya. Ayun mga kapadyak, grabe. Na-automatic na Ayan, ganyan pala itsura niya mga kapadyak. Ang linaw ng screen, grabe, parang cellphone. Yan nakikita nyo ba? Yan natin, focus natin para magandang tingnan. Putek. Ganyan pala itsura niya mga kapadyak. Meron siyang dito, Bluetooth emission, tapos SD card. Ito naman yung Bluetooth na music, phone. So pwede rin palang tumawag dito, tapos makareceive ng mga call. Tapos ito yung setting niya. So ayan. So maganda yung touchscreen niya mga kapadyak. So ang gagawin ko na lang ngayon, i-connect ko na yung cellphone ko dito. So ayan mga kapadyak, nakakabit na yung natin, yung main display dito. Tapos yung wiring niya mga kapadyak, ang ginawa ko na lang, yung USB na lang yung yung ginamit ko. Kasi gusto ko sanang ikabit to sa direkta dito sa sa positive saka sa negative. Kaya lang sayang naman yung pinaka strip light ko dito mawawala. So ang ginawa ko na lang, siguro USB na lang para pwede kong kuha-kuhanin sa Tapos may dalawang option ako, pwede ko siyang ikabit dito sa sa display sa e-bike ko. Kundi man dito naman sa sinubukan ko rin dito ngayon, dito siya nakakonect sa pinaka headlight. Kasi nga yung headlight ko mga kapadyak, 10,000 mAh yung battery nito. So 10K, mataas-taas yan naka-blue. Kasi power bank din yan mga kapadyak, tapos ilaw din. So yung wiring niya mga kapadyak, ito lang. So mas madali siyang itago. Ilalagay ko lang siya dito sa pinakalikod ng para hindi masyadong maraming wiring na nakalagay. Kasi nga kung gagamitin ko naman tong isa, naku, marami na namang burloloy na nakalawit-lawit. So ayan mga kapadyak, naka-on na yung ilaw natin dito, tapos ayan, sa display. Tapos ito, nirekta ko siya dito sa So titingnan natin kung gagana. Tingin ko hindi kasi nga yung voltage nito mahina lang. So wala. So magiging ko dito mga kapadyak, option ko lang talaga yung USB dito, kundi man dito sa Pero tingin ko itong power bank yung gagamitin ko, yung headlight. Ngayon naman i-connect na natin dito sa sa cellphone ko. Tingnan natin kung paano. Huwag nyo lang ang pagtawanan kasi first time kong magko-connect nito mga kapadyak. So setting, tapos Bluetooth. So ngayon titingnan ko dito sa mismong cellphone ko kung kung darating ba yung na yan. Ito. Andito, car. So pag pinindot ko yan, andito may pin code na so i-pair ko lang. Yun. Ewan ko lang ano ba yan? Walang ayan na pala. Ganyan pala yung mangyayari mga kapadyak pagka yung nakakonect na. Ayan Ganito yung lalabas sa cellphone. Tapos dito naman sa sa screen sa sa display ganito. Welcome to Android Auto. Kasi nga Samsung yung gamit ko, so Android. So i-okay lang natin yan. Tapos i-continue na lang natin, tapos go to phone. Ayun. Tapos ngayon, Android Auto needs to turn. Android Auto. Ayan. So i-on natin yan. I-allow natin sa cellphone. So ngayon, connected na mga kapadyak. Ayan, may GPS na dito sa
Putek, ang ganyan pala, ang ganda. So ayan mga pa-jack, grabe. Voice command, meron din dito. Pwedeng i-read yung message, ganyan, o kung ano-ano. Tingnan natin tong. Ayan, ganyan pala yan. Grabe. Tapos halimbawa kung ano. Hindi pala siya yung pinch na zoom mga kabadyak. Itong ano, plus and minus lang. So, ganun ako ng ganun. Walang nangyayari. So, ganyan pala yung itsura niya mga kabadyak. Napakaganda. Lupit oh. So, ngayon, gaganyan ko lang. Tapos, kung halimbawa kung meron akong isa-select na, no, may recenter din dito. Ayan. So, ngayon, subukan ko mag-search din dito. Halimbawa, grants, diba? Yung mga na-search ko na dyan sa, ano, sa cellphone ko. Tapos, kung start ko yan, ayun. Granister may be closed today. Head northwest toward Bjorn's Terrace, then turn right at Bjorn's Terrace. So, exit na lang natin yan mga kabadyak. Okay. So, maganda mga kabadyak. Grabe. Ang ano, nakakatuwa naman pala tong na to. Ganito. First time kong gumamit yan. Ito, ano man to, parang multitasking, ganyan. Oo. Tapos kung gano'n na naman natin, ayun, mapupunta na siya rin sa ano, sa mga application na available dito mga kabadyak. Meron dito yung, eto nga sa exit sa navigation, may calendar. May messenger din dito mga kabadyak. Tapos etong ano, phone. So pwede tayo mag-dial dyan kung ano. Halimbawa, ano ba yan? Ang napapansin ko lang dito mga kabadyak, eto, pagka pinindot ko itong ano, navigation natin, Android Auto, meron dito ano, parang Sky News nakalagay dito sa ano, sa gilid. Ewan ko kung saan talaga tong Sky News na to, kung sa Google ba to o ano. Tapos pagka yung nag-click ako diyan, Stu will be there until February. Suni Williams and Butch Wilmore will return on a SpaceX craft after the Boeing. pwede ba ako mag-connect ng Spotify dito sa ano? So eto nga pala mga padyak, kunin natin tong pinaka ano niya. Yun, linaw. Ngayon naman, susubukan ko mag-play ng music dito kung yung tunog niya ba mapupunta lang dyan. Mag-open tayo ng Spotify dito mga kapadyak. Mag-play lang tayo ng kahit na ano. Oo, gumagana. Ngayon naman mga kapadyak, susubukan ko mag-play dito sa pinaka ano ko. Music player ng Samsung. Tingnan natin. Oo, gumagana. So ayan mga kapadyak, pag open ko ng Samsung Music, ayan, lumabas din siya dito sa main screen natin. Tapos, ayan, lumalabas din dito yung mga tracks, favorites, ayan, yung mga ano, mga album. Tapos ito yung mga ano natin, ayan, mga control. So okay na okay talaga. So ayan, balik na naman dyan. Tapos kung gaano lang tayo, ayan. Ang bilis pala mga kapadyak, magsuswitch tayo sa map. Tapos dito sa mismong music player, isa-isang pindot lang. Tapos eto sa ano, hindi ko napapakita tong ano, yung pinaka call natin na yan. So dito mga kapadyak, ang pinaka gusto ko lang sa unit na to, tulad nung sinabi ko sa inyo kanina, pagka gusto kong dalhin to sa ano, halimbawa na tatakot ako na may magnakaw, sobrang easy talaga. So ang gagawin ko lang ngayon, halimbawa pares ngayon, nakascrew to sa ano, sa likod, pipihitin ko lang yun ng konti, paluwagin ko lang. Ayan, maluwag na. Tapos, pipindutin ko lang tong ano dito, parang may clip. Kasi may naka-clip dito mga kapadyak, na parang nakatusok. Tapos, meron din dalawa dito. So, sa totoo lang, kahit yung screw na yon hindi na nakahigpit, hindi siya mahuhulog. Kasi naka-clip siya ng ano, sa magkabila, babataas. So, para makuha ko yon kailangan iangat ko tong ano dito, pinakalock niya. Ayan, ganyan. So, tumunog na. So, pwede ko na siyang ano dito ngayon. Ayan o. Pwede ko na siyang dalhin. Halimbawa, na kung natatakot akong baka nakawin. So, okay na okay talaga. So, pinaka-casing na lang yung matitira dito. So, napakagandang features ng ganito mga kapadyak. Hindi katulad ng ibang nakikita ko sa YouTube. Kailangan pa nilang yung pinaka bracket dito, yung lagay niya, yung case. Tapos, i-disconnect mo pa yung yung pinaka wiring niya bago mo madala. So, masyadong maliwara. So, eto,
Ibabalik mo lang ganyan, tapos ganyan mo lang, tapos i-clip mo lang tong ano. Yan. So, nag-click na. So, hindi na siya mahulog. Kahit nga hindi na higpitan tong ano. Pero ngayon, ihigpitan ko na lang tong ano, screw dun sa likod. Tapos yung screw niya ron sa likod na ano, na isa, kahit maluwagan mo, ano siya, hindi siya mahuhulog o hindi siya mawawala. Nakakabit lang talaga siya ron sa ano, sa pinaka-case. So, okay na okay talaga. Ayan o, ganda. Lupet, no? Good morning mga kapadyak, grabe yan. Nakatulog na ako kagabi tapos ano, nakalimutan kong sabihin sa inyo ano ba yung first na impression ko dito sa unit na na-install natin. So mga kapadyak, sa mga nagbabike dyan, sa ibang nagmumotor, pwede nyo rin ito pakinggan kasi nga pamotor talaga tong unit na to. So ngayon mga kapadyak, pag-usapan natin yung ano ba yung mga napansin ko dito sa unit na na-install ko. Ang pinakauna, yung size niya mga kapadyak, 5 inches tong ano. Yung kalaki niya sakto lang sa ano sa bike mga kapadyak. Sa totoo lang, sa bike nga medyo malaki siya. Siguro sa motor sakto yan. Kasi nga yung mga motor medyo malapad, diba? Tapos mas malaki yung body. So mas bagay. Kasi nga yung ibang unit mga kapadyak, meron silang 7 inches na ano na kalaki. So yung 7 inches parang tingin ko hindi na yun talaga bagay kahit dun sa motor. Masyado na yung malaki. O sa mga scooter ganyan. Sobrang laki na yung 7 inches. Kasi nga yung 5 inches mga kapadyak, sakto-sakto na kasi nga yung mga button, lahat ng mga function dun sa ano, yun sa mga ano niya, yun sa mga application dun sa ano sa unit. Kitang-kita yun mga kapadyak. Sa camera lang parang medyo maliit tingnan, pero yung sa actual talaga yung ano unit, tinitingnan mo. Lahat ng mga nakalagay doon, mababasa mo ng ano ng maayos, napakalinaw. Tapos nga yung ano niya, yung touchscreen naman niya mga kapadyak. Ano siya, hindi siya sobra ka responsive na pare sa cellphone, pero ano siya, mabilis siya. Normal talaga, may millisecond lang na delay. So okay na okay talaga. Tapos yung brightness naman niya, 1000 nits yung ano niya, yung parang max na brightness. So kahit dun sa araw ka talaga maggamit niyan, makikita mo yung yung mga nakalagay dun sa screen. Tapos ang kagandahan, dun sa taas na button niya, meron siyang sa taas ng display, meron siyang button na parang nakita nyo kanina, yung buwan saka araw. So ano yun, gabi saka sa araw. Pag pinindot mo yun, pwede kang mag-pre-select ng halimbawa sa gabi, kung gaano kalakas lang yung gusto mo sa screen. Sa akin, number 4 yung nakaselect doon. So kung pipindutin ko yun, tapos ililipat ko sa araw. Sa araw naman, nilagay ko sa max, na number 10 yata yung nilagay ko kanina. So napakalinaw. Parang medyo masakit nga sa mata pag sa gabi. So yan, okay na okay mga kapadyak. Tapos, ito nga palang unit na to mga kapadyak, ang gusto ko lang dito ay yung cellphone mo, hindi mo na kailangang ilagay dun sa handlebar kasi nga, ito yung pinaka-function niya, diba, na yung map na ginagamit mo o yung yung kung may tumawag sa'yo o ka ng music, mag-dial ka ng mga music, ganyan. Nandyan lang sa harapan mo, hindi mo na kailangan yung cellphone mo palagi. Kasi nga yung cellphone natin mga kapadyak, meron dyan mga parts na pares ng lens dun sa sa camera. Madali yang masira pagka yung sa vibration sa daan. So okay na okay talaga. Tapos ano pa ba yung natin positive dito? Ang isa pa mga kapadyak ay yung pinakita ko sa inyo kanina na yung pinaka main unit natin na display. Napaka-easy niyang kunin. Ito yung pinakamagandang part dito mga kapadyak, yung display niya. One click lang mga kapadyak, pwede mo na siyang kunin tapos dalhin mo kasama mo. Halimbawa kung papasok ka dun sa restaurant o halimbawa pupunta ka dun sa shopping center, ganyan. So madadala mo yung pinaka-unit dun kasama mo kasi one click lang. Hindi katulad ng ibang napapansin ko dyan sa na nasa YouTube na review ng iba. Halimbawa kung kukunin nila na natatakot sila na baka may magnakaw. So ang gagawin nila, pipihitin pa nila lahat kasama yung casing. Tapos i-disconnect nila yung wiring sa Tapos ayun, dadali na nila yung unit. So napakadiwara mga kapadyak. So itong unit na to, one click, kunin mo, salpak mo, one click lang na naman. Kahit nga yung maliit na screw niya ron sa likod, hindi mo napihitin. Napaka niya mga kapadyak. Yung pagkakaklip niya, kahit iwagwag mo yun, kahit idaan mo yun sa mga hindi na siya mahuhulog kahit hindi siya nakascrew dun sa likod. Yung screw dun sa likod, parang extra security lang siguro.
So ayan mga kapadyak, yun yung pinakamagandang part ng ano na yan, ng unit na yan na nagustuhan ko. Tapos ano pa ba yung extra dito. Pero ang napansin ko lang, hindi natin to may i-compare dun sa ibang navigation na display sa sa YouTube na nakita natin katulad ng Chigi, ganyan. Na merong mga front at saka rear na camera na pwede mo siyang gamitin na parang mirror doon sa pagka while nagbabike ka o nagmamaneho ka ng motor, na makikita mo sa likuran kasi nga may camera o mare-record yung mga kung ano mang mangyayari sa sa daan na ganyan. Pwede mong ma-record kasi automatic. So itong unit natin walang camera to mga kapadyak, ganyan lang siya. Kasi sa una yun nga yung pinag-iisipan ko, bibili ko ng gano'n na may nakakonect na camera para halimbawa kung ano yung nangyayari dun sa paligid, sa harap at sa likod. So, nakikita natin, di ba? Naka-record yan, automatic. Tapos, pwede mo siyang gamitin na rear mirror na nakikita mo yung nasa likod mo palagi o sa Pero sa akin kasi mga kapadyak, hindi ko pinili yung ganun kasi nga, hindi naman talaga actual na gagamit ako ng ganun kasi nga, nakatira ako dito sa Norway. Yung mga daan dito, halos 90% ang daan dito mga kapadyak pagka nagbabike kami. Merong sariling daan talaga yung bike. Kaysa sa sasakyan. Iba yung daan ng sasakyan, iba yung daan na bike. Ganun kasi dito. So, para sa akin, hindi ko na kailangan talaga na gamitin yan na parang rear view na mirror. Kasi nga, meron naman akong malaking salamin na naka-install dun sa bike ko. So, sobrang satisfied ako dun sa na yun. Sa mirror na nakalagay dun sa bike ko. Kitang-kita ko yung yung buong paligid dun sa sa likod. So yun nga para sa akin, pero siguro sa Pilipinas mas maganda yung pipiliin niyo yung mga kapadyak, yung merong camera. Kasi nga sobrang daming sakyan diyan sa Pilipinas. Tapos halo-halo yung nagbabike, nagmumotor, sasakyan ganyan. Tabi-tabi talaga. Pero dito kasi grabe, may sariling daanan kasi yung mga dito nga. Tulad sabi ko sa inyo, yung sasakyan. Iba yun. Tapos iba rin sa mga nagbabike, iba rin sa mga naglalakad. Meron ng daanan na bike, meron pang daanan na naglalakad na ng mga tao. So ganyan ka kaya nga hindi actual sa nagagamit yan. So ayan mga kapadyak, yun lang yung siguro meron pa akong mga nakalimutan na mga part dito na na maganda ba o pangit. Ewan ko, hindi ko pa kasi siya nagagamit. So sa next na namin siguro camping ni Mrs. maghahanap kami ng ng place na maganda. Kundi man basta gagamitin ko yan, sana nga okay. So ayan mga kapadyak, hanggang dito na lang. Ewan ko lang kung meron nga ako nakalimutan. So maraming salamat nga po pala sa sa panonood nyo. Ayan, wala na yung boses ko. Ayan. Kita-kita na naman tayo sa susunod na video.